Tandaan natin, lahat ng mayayaman naman, nag-umpisa ng walang pera. Okay, yung tunay na mayaman, first generation, lahat naman sila zero. Lahat naman sila sa umpisa pulubi, nag-start sila talaga sa isang maliit na bagay. So, kaya nila, kaya nyo rin gawin yan. Ano ang gagawin natin? Number 1, kailangan alisin natin ang maling paniniwala. O, iisipin nyo, hindi, kailangan ko ng puhunan. Basta may puhunan ako, makakuha ako ng 500,000, yayaman ako, bali wala po yun. Hindi nyo kailangan puhunan agad, hindi nyo kailangan ng magandang produkto agad. Ang dapat yung babaguhin muna, yung utak natin. Yung utak muna aayusin. Pag naayos nyo yung pag-iisip nyo, doon na darating lahat yan. Okay? Meron nga dyan, parehong produkto, dalawa. Yung isa, yumaman. Yung isa, nalugi. Diba? Nasa tao. Yung tao ang magpapayaman o makaka-achieve ng dreams. Number 1 step, tanggalin yung maling paniniwala. Ito, marami sa kababayan natin, baka inaamin nila o hindi nila inaamin o sa loob-loob nila, ito isip nila sa sarili nila ito. Number 1, I can't do it. Hindi ko naman kaya magtrabaho o magnegosyo eh. Hindi ko deserve. Okay? Hindi ko deserve ang pera, hindi ko deserve yung mama, hindi ko kaya hawakan. Kung 1 million, 2 million, paano gagawin ko? Matataranta ako. Okay na mahirap palagi. Diba? Yung mga gayang mindset, pag umpisa pa lang yan ang mindset mo, hindi talaga magiging successful. Iisipin mo naman, pag kumita ka, para saan ba to? I am not ready. Hindi ako ready ngayon. Next year ako ready. In 2 years pa. Pag ganito lagi mindset, mahirap. I cannot change myself. Ganito na talaga ako Hindi ko na kaya mag-aral. O mapurol ako. Ito lang ang alam ko. Hindi po. I don't have the time. Wala akong oras. Wala akong talento. Wala akong pera. Kung puro wala. Kahit anong gawin mo, anong turo, walang mangyayari. So, ito po mali lahat. Negative belief yan. Lahat ng tao may purpose. Nabubuhay tayo dito, lahat may purpose. Parang halaman, mga puno, kaya nga nandyan yan, lahat yan may purpose. Tao pa may purpose. Tandaan nyo to. Marami sa kababayan natin, ito agad na sa isip, kaya hanggang doon na lang ang mindset. So, iisipin mo, okay? Sasabihin mo, kulang ako sa pera, okay. Hindi lang naman pera ang kayamanan Ulitin ko, hindi lang naman pera ang kayamanan ng isang tao. Sabihin, isang tao, nakita mo, pag wala siyang pera, wala na siyang kwentang tao. Hindi. Marami pa siya ibang talent. Siyempre, yung ugali niya, yung attitude niya, kahit mahirap siya, kung malakas naman yung dating. Tsaka, may isang power na hindi ginagamit ang kababayan natin. Itong power, napakalakas. Ang power ng imagination. Magaling ka dapat mag-daydream, mag-imagine paano pinagdidikit-dikit, paano magplano. Diba? Para magkaroon ka ng magandang inspiration. Kaya nga may inspiration Yung iba nakakasulat ng magandang kanta, nakakagawa ng magandang art, o nakakaisip ng magandang business, ng magandang gagawin. Nasa imagination, nasa pangarap. Malay mo, galing sa Diyos yan. Yan ang nagbinibigay sa yung talent niya, di ba? So, tatlo to, papakita ko sa inyo. Ano tamang attitude nating mga kababayan para kumita ng pera kahit hindi graduate? Anong mga negosyo, paraan para kumita ng pera, tuturo ko. At other tips para ma-achieve mo yung dreams mo kahit hindi ka nag-aral. So, tatlong slide to. Nandyan na lahat Nandito na yung summary. Yung tamang attitude, itong tatlo, iso-shortcut ko na lang. Resilience, hard work, perseverance. Halos pare-pareho naman yan Ibig sabihin, pag pumasok ka sa isang trabaho, isang negosyo, isang gusto mo gawin, kahit malugi ka, kahit matalo ka, balik pa rin. Okay? Kahit mapahiya ka, positive outlook pa rin. Kahit naghihirap ka, extra effort ka pa rin. Ayan, long-term goals, kaya mo labanan yung obstacle. Lahat naman ng achiever, bago ka makapasok sa isang work, tatanggihan ka 10 beses.
Bago ka makapasok sa isang area, marami mo na tatanggi, mang-iinsulto sa inyo. Okay lang yan. So, nasa tibay mo yan eh. So, number 1, resilience, hard work, perseverance. Dapat meron kang tigas na kaya mo gawin, may tiwala ka sa sarili mo. So, isa yan. Number 2, ito hindi ginagawa gano'n ng kababayan natin eh. So, ito number 1. O mga iba, walang resilience. Diba? Kaya nyo yan, libre yan. Number 2, lifelong learning. Aral ka ng aral. Libre na Google ngayon eh, di ba? Marami ka na mapapanood ngayon, marami ka na masa-search ngayon, meron pang ChatGPT, marami ka na magagawa. Aral ka ng aral, okay? Kahit hindi ka nga nag-aral, hindi ka nag-graduate, pero dapat aralin mo paano papagalingin ng sarili mo. Kahit anong gusto mo, sa business ba, sa entertainment ba, ano bagong trend ngayon, bagong skills sa pagluto, di ba? Manonood ka lang ng YouTube, marunong ka na magluto. So, learning dapat ang nilalagay mo sa utak mo. Huwag na lang natin siguro bawasan natin yung kakapanood ng Netflix na movie unless may inspire ka. O kakapanood ng comedy, katatawanan, kalokohan. Pwede manood konti, pamparelax. Pero kung everyday, puro kalokohan na lang, yung walang kakwenta-kwenta, paano tayo yayaman doon? Paano tayo tatalino doon? Hindi naman yun ang mission mo na mag-upo lang, di ba? So, wag sayangin yung oras sa ganun. Dapat may improvement, may pag-aaral, at sa lifelong learning, very important, maghanap ng mentor at role model. Dapat meron kang pina-pattern, meron kang ginagayahan. Okay? Meron kang iniidolo, paano nila gagawin, meron kang matitinong mentor. Pwede mo rin kausapin yung mga mentor mo. And number 3, ito pinaka-importante sa akin. Ito yung number 1, masipag. Number 2, lagi nag-aaral. Number 3, dapat matino at may integrity yung tao. Honest siya, hindi scammer, hindi manloloko, hindi gumagamit ng fake ads. Maganda moral principle, may tiwala ang ibang tao, maganda reputasyon. Yun ang mahalaga. Nakita nyo? Kung meron kayo nito, masipag, nag-aaral, may integrity. Hindi niya isip niya, kaya niya. Di ba? Wala pang pera pinag-usapan dito. Pag yan ang meron kang ganyang attitude, kahit pulubi siya, sigurado mag-a-achieve yun. Sigurado mag-a-achieve yun. Isang spark lang ng opportunity, yayaman na bigla yun. Ang ganda ng attitude, ang sipag, nag-aaral, matino, hindi nanloloko, di ba? Tapos isip pa niya, kaya niya. So, itong dalawa naman, saan lang iikot yung pagkakakitaan natin ng pera, kung pera ang goal nyo. Number 1, syempre, trabaho pa rin. Kung trabaho or negosyo eh. Trabaho or negosyo. Pag trabaho, gusto nyo lumaki kita, ang option lang, lumaki ang sweldo. So, papadamihin mo yung skills mo. Kakausapin mo yung boss mo, may way ba, meron ba ako magagawa, may overtime ba ako para lumaki ang sweldo. O mag-aaral ka ng skills na kahit mga short-term course, kahit hindi ka nag-graduate, ngayon ka mag-aaral, para mas malaki yung sweldo. Kaya nga, new skills and certification. So, yun lang ang option mo kung nagtatrabaho ka Another option, syempre, pag magne-negosyo ka. Okay? Business opportunity dito. Dito ka mag-iisip ng small business. Diba? Marami namang paraan. So, tingnan nyo, mas bagay ka ba mag-business? Gusto mo mag-risk konti? Pwede naman maliit muna Kahit di mo na kumita, at least napapractice ka. So, either small business or employment. Pero sa business, gagamitan mo dapat ng imagination. Siyempre, mahirap pag gaya-gaya lang. May sari-sari store din. May karenderya. Ito binebenta. Pwede naman sa umpisa, pero mas maganda siyempre, gamitin mo yung utak mo para makahanap ka ng kakaiba sa'yo. Diba? Kakaiba. Kasi pag ginaya mo, laging second best lang yun Merong sideline, side hustle, bukod doon sa trabaho mo, meron ka pang extra work. Kaya lang minsan, kaka-extra work mo, baka mag-suffer naman yung job mo. Investment para kumita, depende kung ano iniwan sa ng magulang mo. Baka may isang lupa sa probinsya na iniwan sa inyo, o magandang investment na yon.
o may isang maliit na bahay, o maliit na gamit, o maliit na negosyo na iniwan ng magulang nyo sa'yo, o baka magulang nyo nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, magre-resign na yung magulang mo, tapos ikaw papalit, pwede rin yun. Parang tingnan mo kung anong opportunity kahit maliit na iniwan ng parents mo. At syempre, financial management. Ibig sabihin, the usual, alam nyo na to, marunong mag-budget, magtipid, at hindi, kung pwede umiwas sa utang, pinakamaganda, iwas sa utang. Tipid, saving. Sasabihin, mababa sweldo, kailangan hindi makautang. Mahirap kasi pag yun agad ang mentality. Pag ang mentality, kailangan umutang, laging negative na eh. Mawawalan na ng gana magtrabaho. Kasi pag inuna natin yung sarap at enjoy, mahirap na maging hard work and resilient eh. Paano? Lahat ng kinikita mo, pambayad na lang ng utang, di ba? Lagi ka ng talo eh. Try muna natin sa umpisa. Sa umpisa talaga mahirap. So dito lang talaga yan, trabaho, negosyo, at meron bang naiwan sa'yo, dyan lang iikot yan eh. Tsaka sa pagtitipid eh. Kahit anong ikot mo, dyan lang manggagaling yung pera. Pwede rin naman dahil mabait ka, may magbibigay sa'yo. Tandaan nyo rin, isa ring abundance kung mabait ka, matino ka, masipag ka, hindi ka nakikipag-away, hindi ka nagbabash, okay, mabait ka lagi, maraming dumarating na blessing, libre. Baka ma-offeran ka libreng trabaho, mabigyan ka ng regalo, diba? Opportunity yun eh. O baka makausap ka, mabigyan ka ng franchise, hindi mo masabi. Nasa ugali din. Okay? And number 3 slide, how to achieve your dreams without formal education. 4 na dagdag tulong lang. Siyempre, yung skills, tulad na sinabi ko, hindi ka nag-aaral. So, hanap ka na lang short course para meron kang skills. Networking, ibig sabihin lang maraming kaibigan. Maganda reputasyon, maraming kaibigan. Sali-sali ka sa mga grupo, attend ka ng mga meeting, may mga conference, makinig ka lang, open lang. 'Di ba? Hindi mo sinasayang oras mo, at least natututo ka. Personal branding, libre ngayon. Social media, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, libre naman yan eh. Libre naman mag-post eh. O ipakita mo yung skill mo, baka diyan ka maganda branding mo social media. Pwede rin yan, magamit mo para makakuha ng contact or dito ka. Pwede rin yon. Pag walang-wala pa, nag-uumpisa ka lang, mag-volunteer ka muna sa community, sali ka muna sa mga project nila. Okay, para matuto ka, magkaroon ka ng experience. Pwede rin to. So ito yung added na magagawa mo sa umpisa. Volunteer muna, hindi pa kaya magnegosyo. Personal branding, networking. Pero dapat mabait lang talaga. Okay, so true wealth, nag-uumpisa sa zero. Actually, exciting nga mag-umpisa sa baba eh. Parang sa social media, lahat naman 0 followers eh. Lahat naman sa social media, 0 followers nag-umpisa. Wala naman nag-umpisa na 1 million agad. Walang ganun. Lahat naman patas-patas yan, pantay-pantay. True wealth is not out of the pocket. Hindi lang pera, kundi nasa utak natin. Last slide, very important. Imagination, sinabi ko, libre, di ba? Nasa mindset. Tingnan nyo lahat ng mga nag-achieve. Kahit sinong achiever. Sa sports, sa entertainment, sa lahat ng bagay. Meron silang ibang klaseng tigas eh. Alam nila yung goal nila. Excited sila dun sa ginagawa nila. Okay? Tingnan nyo to. Maganda to, 1 to 5 eh. Ito, imagination. Isulat mo kung anong gusto mo mangyari. Di ba? Isipin mo, in 10 years gusto ko umabot tayo dito. In 10 years, gusto ko magkaroon ako maliit na negosyo, ganito gagawin ko, matutulungan ko yung kapatid ko, matutulungan ko community. Sulat mo, walang problema yan. Number 2, gamitin mo yung emotion mo para ma-imagine mo, ganito mangyayari. Okay, ma-imagine mo. Number 3, gumawa ka ng action every day. Konti-konti. Okay, gusto mo mag-umpisa nitong negosyo, di mag-aral ka muna paano magluto. O magtanong-tanong ka sa mga nagbebenta dito, saan ba makakabili? 'Di ba? Magbebenta ka ba ng whatever product, baro, coffee, galing sa probinsya, dadalhin dito. Isip-isip ka. Paano magagawa? Paano ma-achieve?
Number 4, aral ng aral. Unahan to sa aral eh. Mas malalim ang aral mo, mas marami kang masasabi, mas marami kang magagawa. Inaaral yan eh. Hindi naman madadaya yan eh. And number 5, yun na nga, isipin mo kung paano mo to ma-achieve. Ulit ka lang ng ulit using your imagination. Okay? Sana po nakatulong tong video. Ito lang talaga ang steps. Okay lang mag-umpisa sa wala, tanggalin muna natin yan. Kasi lahat dito, babagsak na eh. Meron tayong mga feeling depressed, di ba? Depressed, walang pera. So, pag depressed agad, wala na. Tapos yung attitude agad. Kahit matalo, malugi, sige lang. Kung vlogger ka, mag-vlog ka lang ng vlog. Kahit walang views, it does not matter. Aral ka ng aral. Tapos dapat excited ka sa ginagawa mo. Parang itong topic na to, kasi feeling ko, baka matulungan natin milyong-milyong kababayan natin. Kasi kahit anong panoorin nyo lahat ng mga self-help books. Dito rin iikot ang mga pinapayo nila. Okay? Saan po nakatulong to? Share po natin sa ating kababayan. God bless.